Hi ma'am, isa po ako sa mga nag-avail ng lesson plan nyo, COT Permanent. Ma'am, ano po ba dapat gawin or paano i-address pag nagkamali ng sagot yung mga student sa part ng review? Sana po masagot. Hi teachers, future LPDs, and future public teachers. Kumusta? Kumusta? Ayan, maraming salamat po sa mga nag-avail. Grabe. Pasensya na, hindi ko po kayo agad nare-replyan and actually, hindi po talaga ako yung nagre-reply. Meron po dun assistant. Charis. I mean, hindi kayo nare-replyan agad-agad kasi may work po. Pero sa isang araw, pag nag-chat po kayo, magre-reply po kami. At hindi ko akalain na ang dami talagang nag-a-avail. At maraming salamat po sa tiwala ninyo. Alam niyo, napakagandang katanungan nito. Lalo na sa mga teacher applicant, tama? Kasi hindi tayo sigurado kung naturo ba talaga yung lesson. Kailangan may review. Kaya nga may review para ma-review natin ulit sila kung natatandaan nila yung mga lesson. Kung hindi man, maituturo natin ng kaunti, ng saglitan. 'Di ba po kapag may mga tinatanong tayo sa mga bata, hindi naman talaga nila alam? Ano yung gagawin natin? Socratic method. Alam mo yon, bigyan mo lagi ng clue, unti-unti yung bata hanggat makuha niya yung sagot. Papalapit ng papalapit ng papalapit. Okay, like for example, this one. Yung fraction form and decimal form, let's say, mag-demo ka at hindi ka sure kung alam ng mga estudyante mo, pero syempre, kailangan mo ng review. Kasi yun yung magiging bridge sa lesson mo. At kailangan pa rin yun sa lesson mo. Like for example, kasi pang day 2, pang day 3 ang ituturo mo, tas pang day 1 dapat yon, di ba? Kung hindi nila alam yung fraction form and decimal form, magpakita ka ng flashcard or kaya magsulat ka sa board. And then, tanungin mo sila, identify nila kung fraction ba yon or decimal form ba yon. At kung hindi nila alam, tulungan mo sila. Ano yung pinagkaiba kapag fraction form and decimal? Pag fraction, merong fraction bar. Kapag may decimal, edi decimal form. Doon pa lang sa mga visualization, makukuha na ng mga bata. At ito pa, kung nagkamali ang bata, wag mo siyang sasabing mali. Alam niyo, natutunan ko to sa isang lecturer, lecturer, Lodi. Nag-comment siya sa akin nun. Pag hindi daw natin gusto yung sagot ng bata, wag yung, another, ganon. Wag ganon, sabi niya. Kailangan ano pa rin natin sila, i-praise. Nice try. Nice idea. Kaya mo yan. Sige, isip ka pa. I will give you a chance. Yung mga ganon. O kaya, sinong pwedeng tumulong sa kanya para hindi siya makaramdam na napahiya siya or as in mali siya. And kapag binigyan mo pa siya ng chance, at least parang babalik yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Tama? So yun, as a teacher, kailangan tayo yung nagli-lead sa mga bata para makuha nila yung tamang sagot.